So, good morning po sa ating lahat. So, sa ating pong mga subscriber, nandito na po tayo sa Santinos Farmville. Ito po yung NS Villamor Farm Corporation na matatagpuan sa bayan ng Lopez, Quezon sa barangay San Francisco 8. So, andito po ang mga owner ng farm na magbibigay po ng konting knowledge about dito sa aming binebentang property. Good morning, Sir Randy. Ngayong yung binebenta namin ditong farm lot sa Santinos Farm ay ang area niya is 1,000 square meter. And it cost 3 million. So, ang mga inclusion nito is free. Baga, bubuli ka ng lote, pero ito na yung mga libre sa pagbili ng lote nito. 200 pieces agarwood seedlings, tapos free fully management of mini agarwood plantation. Ang ibig sabihin, itatanim namin yung 200 seedlings at aalagaan hanggang 5 years. Sir, ito po ba yung agarwood na ito ay yung isa sa pinakamahal na kahoy na napapansin o nakikita natin sa YouTube? Yes, Sir Randy. Ito ay nagkakahalaga yung pinakang reject from 24,000 pesos per kilo hanggang 5 million per kilo, depende sa quality. So yung ating farm management ng mini agarwood plantation, so from clearing, kasi makikita nyo mamaya, alisin natin yung portion na yun, plant the agarwood. Kasi napaka-valuable nitong puno na to. Pag nabagsakan ng palapa o bunga ng nyog at masira, ay sayang naman. Yung masasakop ng lote na may puno ng nyog, alisin natin. Pero kung may mga punong kahoy na hindi makasagabal at wala pang prone na mabuwal o yung sanga ay bumagsak, we will retain only those coconut trees. So, simula sa pagkat ng weeds at saka pag-aalaga, yun po yung sakop ng doon sa inclusion ninyo within 5 years. Oo. So, kayo na Kami magki-clear kung may mga punong kailangang alisin. Tapos, itatanim natin yun. Mayroon kaming proseso ng pagtatanim, may technology. And yung pag-fertilize ng mga puno, pag-didilig, especially kapag tapos na yung rainy season. So, kasi ang paglaki ng isang halaman, isang puno, ay nakabase rin sa nakukuhang tubig. So, kailangan diligan summertime at regular na weeding. ito po bang inyong farm ay accredited ng TESDA? Yes, accredited kami ng TESDA since 2019. Yan na kami ng TESDA. Ibig sabihin may knowledge po na po kayo sa pagtatanim ng lahat ng mga pananim. Ano po? May knowledgeable kami sa pagtatanim ng mga halaman. At the same time, ay mayroon consulting firm para specifically para sa agarwood. Bukod sa pagtatanim, in case kasi hindi lahat ng itinatanim ay nabubuhay. Kumbaga, may mga ilang napipese, papalitan natin yun ng i-replace agad natin yun. So, kung ano yung nasa inclusion na 200 pieces, ito yung makikita sa, ng bibili ng property na tutubo dyan talaga. Oo. Ano po? So, pag may Pag may namatay o may bumagyo at nabuwal, papalitan natin yun. Tapos doon, syempre, bawat step ng pagtatanim ng agarwood, ang naging problema, marami nagtatanim pero hindi na basta ma-harvest. Bakit? Wala silang mga legalities. Hindi na registered. So, sasagutin na rin ng kasama na rin sa pagbili ng lote yung mga DNR permits. From the local travel permits kung saan man binili yung
mga seeds, kung saan namin i-outsource, naka-registered na agad po. So tama po yung narinig po ninyo, yung ating pong mga agar wood na itatanim po doon sa property na bibili ninyo with the DNR permit po yan na pwedeng ma-harvest anytime. Kapag ang buyer natin, sir, ay cash buyer, and since majority ng ating client ay OFW, maximum in 3 months na payable 3 months, makaka-receive sila ng 5% discount o equivalent to 150,000. Libre na rin yung notarial fee and deed of absolute sale. Kaya din yung registration fee or transfer of title. So, yun. Yun yung mga So yung mga previous sa Okay. cash buyers natin. So doon sa mga client po natin na overseas, so hindi na po kayo magkakamayan ng headache tungkol doon sa transfer of title kasi sasagutin na po yun ng seller. So kasama yung buwis, then transfer of title. Tapos, bali yung pagbili sa amin ng lupa hanggang sa 5 years na aming pagtatanim, pag-aalaga. Yun yung water system, magkakaroon kami dito ng irrigation system para continuous yung pagdidilig ng ating mga puno. So hanggang dun yung ating pagbili at yung enclosure for 5 years, from seedling up to 5 years pag-aalaga nitong mga puno natin. And since malaki na ng 5 years, so may option ang lot owner, kami yung kanilang gagawing partner pag-inoculant, pag-harvest, at sa marketing. Okay. So yun ang kagandahan dun sa property kasi may lupa ka na, mayroon pang tanim na pwedeng ma-harvest within 5 years. Ang kagandahan ay mayroon na po kayong market. So hindi na po tayo maghahanap kung saan ninyo ibebenta yung puno, kundi sila pwede rin po ninyo maging ka-partner, sila na po yung bahala sa marketing. Bakit ba napaka-halaga nitong farm lot na to? Kasi loaded na siya ng 200 pieces na agarwood tree. And after 5 years, pwede na siyang maka-harvest. And doon na lang tayo sa minimum na 24,000 per kilo sa kada puno. Nandun tayo sa safe side na 1 kilo lang 1 kilo ma-harvest. Pero in reality, 2 to 3 kilos and above yung pwedeng ma-harvest dito sa puno natin. So sample computation is 24,000 times Times 200. 200 more or less 4.8 Hmm. 4.8 million. So ibig sabihin dun sa ibinitawan po nating 3 million pesos, mayroon na tayong 1.8 na balik or magiging savings na po ninyo within 5 years. Within 5 years. Yun ay nandun tayo sa minimum computation. Oh. At ang hindahan nito, bumalik na agad yung puhunan mo and meron ka pang lupa. Yes. Pwede pa ulit taniman ulit. Taniman. Oo. Okay, this is the agarwood. Ito po yung gagamitin pananim dun sa property. So right now, nandito na po siya. So itatanim na lang po. So I think ang pagtatanim nito ay this coming January. Ito po yung pinakamahal na kahoy. So ito naman yung building na ginagamit nila sa testa. So ito naman po yung pwesto na pinaglalagyan ng mga hayop nila. So right now, kukunti po yung hayop na nandito kasi nagbawa sila. Ito po yung farm bill ng Santinos. Kaya kung makakabili kayo ng property, tutuwa ang mga anak ninyo kasi may mini zoo na siya sa loob. May mga kambing, may tupa. Tupa po yan. Andun yung mga kambing. So napakaganda nitong dito sa bayan ng Lopez. Ito isa na sa pasyalan. Pero po portion na ito ay taniman nila ng mga halaman, mga gulay. Yun naman po ang ginagamit nila sa accommodation. So pinarentahan po yan.
So madami po ditong pumupunta. So ito po yung papunta sa swimming pool. May mga plug na yan. At the same time, ito naman po yung papunta dun sa property. May mga plug na din po. Yan yung magiging right of way ng lote. So papunta dun. Ito po yung kakalsadahin nila sir. So papunta dun. May kalsada po yan. Sila na po ang bahala magpakalsada. Right now, pinapakita sa atin yung mga plug. So yan yung right of way hanggang dun. Ito yung right of way. So ito ipapatagin na siya para maging kalsada. So kaya may ekes na. So para tandaan. At may plug na siya. So bubuldosirin ito para mapatag siya. Papunta doon. So nakikita natin yung plug na yun. May kulay orange and yellow. Dito sa hindi naman tumataas ang level ng water. So right now hindi pa siya passable ng sasakyan. Pero nasa loob ka na lang compound. Walking distance na lang po yan. Kailan sir ang may timeline ka ng right of way nito? Kung kailan na maayos? Mga June o ano, masisimula. Okay, so this coming June daw po, start na po ng pagsasaayos nitong right of way. So kung makakabili kayo ngayon, December, so mayroon konti pa tayong lakad. Pero possible na ito, this coming June. Ito pang dinadaanan natin ito ay lupa pa ho nila ito. Part pa din ng lupa nila. So wala po tayong problema sa right of way. Yung provision. Ng laki. So ibig sabihin, possible siya ng dalawang sasakyan. Kasi ang sasakyan mga 1 point, more or less mga 1.7, 1.8. Pag truck, mas malaki. So sa 3 meters na dalawa, possible siya ng dalawang malaking sasakyan. Here it is. So andito na po tayo sa location ng property. Right of way pa rin to. Ito yung kalsada pa din. Yan. Makasadahin po ito. So nung unang punta natin wala itong plug. So pinaghandaan talaga ni sir. At makikita ninyo sa personal, ito na mismo yung lote na bibilihin ninyo. Itong kulay red. Red, oo. Yung red, yung tatlong red, tapos itong apat na green, 1,000 square meter yun. Okay, so start siya dito, papunta doon, so tatlong red daw po. Tapos papaganyan siya dyan sa isang green. So yung lahat ng green na yun, isa, dalawa, tatlo, apat, hanggang doon po yung 1,000 square meters. So ito yung kalsada. Pataas. Ito po yung kalsada papunta doon. So ito yung unang 1,000 square meter. Approximately 20 by 50. Approximately 20 by 50 meters. 20 yung Okay. luang, 50 meters yung haba. So hanggang dito, kalsada po ito. Then this is the second lot. Tama sir. Itong kabilang ito. 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 Simula dito sa green, hanggang doon sa kabilang green. Lahat ay apat. Yung papunta doon, isa, dalawa, tatlo, apat. Apat na green, papunta doon. Simula doon, hanggang doon, papunta doon. Ito na yung second lot. Ito na yung luwang. Dito tayo magtatanim ng agarwood. Tama sir? Yung distance Yung niya, distance, 2 by 2. 2 by 2. 2 meters by 2 meters. Ibig sabihin, pag nag-box ka, ng 2 meter by 2 meter, kada kanto, isang puno. Isang puno ng agarwood. Nag-reserve tayo ng 550 meters space case na lalagyan nila ng kubo Oo. para ano. Yun yung lalagyan nila ng bahay nila. Oo. Wala silang puputuling kahoy. Ano sir? Oo, hindi walang na-agarwood. Na agarwood. 50 square meters po yung reserve para sa inyong kubo. Para hindi na nila tatamnan yun ng agarwood. Kasi lahat dito, may meters nila para saktong-sakto yung pagkakatanim ng ano, para maganda ang pagkakahanay. 200 pieces.
So yung source natin ng water dito ay yung saan mo kasi ano yung patubig. Sa pinakang tuktok, doon ako mag deep well for solar pump sa pinakang taas para at least by gravity. Punta dito. Baba. So sa iyo na lang sila magpapakabit. Pwede naman. Or pwede rin naman sa lawak naman ito. Isang tusok lang. Sa sarili na nila yung Yung source. only water na sila doon. Maganda itong property. Ang sukat sir nitong kabuuan ng inyong property ay 10.6 hectares. 10.6 hectares. Kaya yung nadadaanan natin, kasama yun dito. Ito po ang mga tanim, mga puno ng nyog. Ito yung sabi ni sir na aalisin natin para mabigyan ng daan ng pagtatanim ng agarwood. Maayos yung linya ng pagtatanim natin. Oo. Kasi aalisin yung ugat eh. Ano sir? Oo. Dahil magiging ano yan, hindi makakatubo ng maayos pag hindi inalis ang ugat. So ngayon nga sinasabi ko ang pinag-uusapan natin thousands of pag nabagsakan ng isang bunga ng nyog, wala na yung thousands to millions natin. Oo. Very expensive ng agarwood. Kaya doon sa mga client po natin, pwede po kayong mag-search sa YouTube para mas better na maintindihan po ninyo na napakaganda talaga ng agarwood na maging source of income. So ito na yan. Hanggang doon. Itong puno to, retain natin to kasi hindi naman siya Ano siya po nito? isado. Right now po, nakikita po natin ay 2 slots pa lang ito. Tama sir? 2 slots na hinatin ni sir ng tigwa 1,000. Pero yun, Plug na yon at saka ito nandito 1,000. Then yung kulay-goy na yon dito 2,000. Pero ito po ay pataas yan. ilang lots po yan lahat? Pataas ay 12 watts. So 12 lots. Doon sa mga client po natin na naunahan dito sa dalawang loteng ito, may mga lote pa po doon kaya madami po dito. Hindi lang po pa ni sir nalalagyan ng plug at saka yung tali. So pagkatapos po nitong video ito ay makikita po ninyo na mayroon na din po yan. Ano ang balak ninyong gawin dito? Maglalagay dito ng bakod saka yung barrier. Yung mga puno dito hindi ko na aalisin para wind barrier. Oo. Dito yung ibang mga puno pwede rin nating hindi tanggal yung mga bata pa na coconut na hindi pa mamumunga in 5 years time. Kasi at least wind barrier din yun. Oo. Pero yung may mga bunga na talaga matured na, we have to Kasi babagsak yung bunga, Oo. Sisira yung dahon ng isang. Oo. Yun ang makakabagsak dun sa agarwood natin. So ito, magkakamihan daw ito ng bakod. At least ay secured yung property po ninyo. Gusto naman ngayon ng solar Oo. at layo-layo. So solar muna. For the meantime. For the meantime. Pero may nakikita akong poste dito ng kuryente. Oo. Dito sa kabila yan. Kabila. Oo. So pwede rin naman mag-tap dun sa inyo. Magpapalagay tayo ng linya pag kailangan na. Pag mga 5 na ho kayo dito, so maglalagay na lamang po dito ng kuryente simula dun sa pwesto nila sir. Sa office. Papunta po dito. Kaya wala kayong magiging problema sa source ng kuryente. At kung hindi pa naman ninyo babahayan, wala namang problema kung hindi muna tayo magpakabit dahil may minimum sa sa kuryente. Saka nowadays naman sustainable na So yung solar, kaya nga yung sa irrigation namin, solar power irrigation. Yung ilalagay dito. Solar power po. Para maka-less dun sa bayad ng kuryente. Kasi yung time eco-friendly. So yan, ito po yung portion pa na wala pang tali.
Sa taas din. Kaya ito ay subdivided na. May mga muhulog po siya. Wala na po kayong paproblemahin na kailangan pang isukat kasi sukat na po siya. Ito po, kitang-kita natin. Lahat po yan may muhon sa bawat kanto. Lahat po yan may muhon. Rectangle din. Okay. So dito po ay ano, kung anong sukat po nito, the same din po sukat nito ng iba. Kaya dun po sa hindi po kayo mawawalan dito. Lahat po kayo magkakamayon dito. Kaya mag-send na po kayo ng message sa aming Viber, WhatsApp at para ma-reserve na po namin sa inyo ang unang tatlong 1,000 square meter.